Good evening and welcome to new episode of Rib-Type Basic Estimate. At ngayong gabi, tuturuan kita kung paano i-estimate ang A-type roof. So if you are interested, let's go! So meron tayo ditong drawing ng A-type roof. Ito yung top view niya. Meron tayong ridge line na 5 meters yung length, and yung magkabilaan na length ng roof natin is 7 meters and 7 meters. So para makuha yung quantity ng roof ng roof type natin, gamit tayo ng formula na para sa quantity, that is equal to width divided by effective width. So, ang width natin dito sa taas, ito yung width doon sa may ridge line natin. So, itong 5 meters. I-transfer lang natin dito. 5 meters divided by yung effective width, ito yung lagi natin ginagamit na klase ng rib type, yung pinaka-economical kasi ito yung pinakamalapad, yung may effective width na 1.070 meter. So, compute natin para sa quantity. 5 divided by 1.070, that is 4.67 pieces, or round up na natin into 5 pieces. So, next natin yung LM or linear meter na may formula na quantity or LM is equal to quantity times length. So, ang quantity natin ng panel, itong 5 pieces, multiply lang natin sa length ng roof natin na 7 meters. So, meron tayong LM na 5 times 7, that is 35 LM. Pero wait lang, medyo nagkamali ako dun sa itong LM pala natin na 35, that isang side lang pala yon. So, kailangan nating i-multiply kasi dalawang side pala yung natin dito. Sorry, nakalimutan ko. So, ang total LM natin is 35 times 2, that is 70 LM. So, kailangan multiply kasi dalawang side. Yun yung total LM natin. Ito yung i-canvas mo na para mapresyohan ng mga roofing companies. And for the bended, yung formula ulit natin, quantity is equal to length divided by effective length. So, identify muna natin kung anong mga klase ng bended accessories yung ilalagay natin. So, dito sa gitna, ito yung ridge line niya. Ang bended accessories na ginagamit dyan is ridge roll. And dito sa baba, magkabilaan, yung arrow, yung arrow, ibig sabihin nun, dun yung direction ng tubig na agos. So, ito is outside gutter, that is OG. Then OG din dito sa kabila. And then kapag ka A-type, ang nakaganyan siya, dito sa may dulo niya, ang ginagamit dito is fascia board. Either metal na fascia board o di kaya mga fiber cement. So, or kahoy, pwede din. So, dito, end flashing, ganun din dito sa kabila, end flashing, and then flashing. So, ang formula natin dito, that quantity is equal to length divided by effective length
Yung effective length natin dito, ang standard na sukat ng or standard length ng bended accessories is 8 feet. So, convert natin yan into meters. That is 2.44. Then, i-less natin yung 10 centimeter na overlapping nung dalawang bended natin. So, meron tayong effective length na 2.34. Ito yung magiging divisor natin. So, length natin, depende na lang dito sa i-compute mo na bended type. So, start tayo dito sa gitna sa may ridge roll. Para sa quantity ng ridge roll, meron tayong length na 5 meters divided by dun sa effective length natin. So, ginagawa ko, dinadirect ko na lang siya dito sa my drawing para hindi ako malito mamaya. So, 5 meters divided by 2.34, that is 2.13 pieces. Pero dahil isa lang ito, i-round up na natin ito into whole number. So, 3 meters tayo dito. And, dito naman, yung kanina, divide by 2.34, 2.13, kapag ka nagra-round up tayo pagka may mga kapartner, kailangan by 1/4 lang. So, 2.13, ang round up nito is 0.25, 0.5, 0.75, and whole number. So, 2.13 is round up sa 2.25 or 2 and 1/4. And 2 and 1/4 din dito sa kabila. Then, dito sa end flashing natin, so 7 meters divided by 2.34, that is 2.99 pieces. O, round up na natin into 3. So, 3 din dito, 3 dito, and 3. Pero, ang madalas na style kapag ka A-type, pagka sa Dos Aguas, required na may gutter. Pero pagka A-type, usually, hindi na nilalagyan ng gutter kasi meron tayo. Ito. Kapag ka A-type kasi, nakaganyan siya. So, ang ano nun, halos nasa ground level na yung dulo nung roof natin. May konting clearance lang from ground dito sa dulo ng roof. Kaya ang ginagawa, hindi na nilalagyan ng gutter kasi konti lang yung ground clearance. Kasi nakaganyan lang siya. So, disregard na natin yung gutter. Kasi ganun yung kadalasan talaga na style ng A-type. Para makatipid sa gutter, para wala nang i-maintain, tinatanggal na lang. Yun yung purpose ng A-type natin. Para ma-minimize yung mga magagamit na bended accessories. So, X na natin tong dalawang OG na ito. Ang kukunin na lang natin yung ridge roll and then yung end flashing. So, transfer natin dito. Ridge roll natin is 3 pieces. And yung usual na sukat ng ridge roll or yung standard is at 18 inches yung lapad niya. Then, dito sa end flashing, i-add lang natin tong 4, 3, 6, 9, 12. 12 pieces. Then, depende sa size ng fascia board. Pero yung madalas na ginagamit na lapad ng fascia board is 10 inches. So, ang lapad nun, kasi dapat may maiwan na at least 2 to 3 inches dun sa fascia board, dapat hindi matakpan para maganda pa rin tignan. So, at 24 inches ang gagamitin. So, ito lang yung dalawa na bended type or bended accessories na gagamitin natin pagka A-type. Pero meron din, kasi meron ako na experience na pagka A-type, naglalagay pa din sila ng outside gutter. Hindi ko alam kung bakit. Kasi parang ang ground clearance na lang ng panel dun sa nasa
1 foot na lang. Pero yung iba nilalagyan pa rin nila ng ng gutter. Siguro para hindi masira yung nila. Or ewan. Pero dapat pagka A-type wala na sanang gutter. So next natin dito sa hardware accessories. Yan. Ang unang hardware accessories na i-compute natin is yung tech screw. Yung panel na gamit natin, yung rib type, ang usually na rib height nun is nasa 22 to 25 mm. Kaya ang gagamitin natin na tech screw, yung size is 12 by 55 mm. So, yan. Ang formula natin dyan is LM times constant or N divided by purlin spacing. So, LM natin is 70 times yung sa N natin pagka diamond orientation, yung may lalagpasan ka na isang part dun sa rib na kapag ka nag-screw ka, yun yung tawag doon is diamond orientation. Pagka gusto mong lagyan lahat ng screws yung rib niya, ang tawag naman doon is full text orientation. Pero ginagamit ko is diamond orientation. Kasi mas matipid na, mas kukunti pa yung butas na kakailanganin mo. So, N natin or constant natin is 3.5 and then yung purlin spacing natin, standard purlin spacing, depende sa thickness, that is 60 cm. Yun yung standard na ginagamit para sa rib type. So, 60. Then, compute natin 70 times 3.5 divided by 60. Oh, but 60. Wait lang. Sorry. 0.6 pala ito. 0.6. That is 408 pieces. Pero nag-add ako ng factor of safety na at least 25 pieces. So, plus 25 para sa mga defect or di kaya mahulog na mga screws. So, 433 pieces. Yan. And next natin is kailangan din natin ng tech screw para dun sa laylayan ng gutter. Pero dahil wala nitong gutter, hindi natin i-include. So, leave na lang natin doon. Sunod natin is blind rivets. Blind rivets na ginagamit natin is 532 by 1/2. Ang formula nito is total quantity ng bended times 25. Ito yung average na multiplier ko sa mga bended accessories. So, total quantity ng bended natin is 15 pieces times 25. That is 375 pieces. Pero, kailangan natin ng mag-add ng factor of safety. So, that is 400 pieces. Laging 25 pieces lang yung ina-add ko para hindi gaanong marami yung matitira. So, next natin is yung ating silicone sealant. Ang formula naman nito is quantity ng bended divided by 5. Average yung 5. Yung isang tube ng silicone sealant, 5 yung pwedeng panggamitan. So, quantity bended, that is 15 divided by 5. So, 3 tubes yung magagamit.
And para sa pang-retouch naman, kasi hindi maiwasan na kapag ka nag-deliver or nag-install is may magasgas. So, kailangan natin ng touch-up paint. Sa touch-up paint, ang formula ko dito is LM divide by 150 plus quantity ng bended divide by 30. So, ito yung formula ko dito. So, LM natin is 70 divide by 150 plus quantity ng bended 15 divide by 30. That is 0.96 can or 1 can ng touch-up paint. And lastly, yung insulation natin. So, mag-include tayo dito ng insulation. Ang usual na ginagamit dito sa Pilipinas na insulation ay yung tinatawag na PE foam. Either 5mm, 10mm, 15 or 20mm. Yun yung mga available dito sa Pilipinas. Ang usual na size nito, PE foam, is 1 meter by 50 meters. So, para makuha yung quantity ng PE foam, ang formula natin dito is roof area divide by PE foam area or yung insulation area natin. Effective na lang. Effective area ng insulation. So, para makuha yung roof area natin, multiply lang natin itong dalawa. 5 times 7, 35. Then times 2 natin, that is 70. So, yun din yung LM natin. Pero minsan kasi pagka itong LM yung ginamit mo, pagka masyadong malapad na yung lalatagan mo or masyadong marami, malaki masyado itong LM para dun sa dito. Baka mamaya sumobra ka or magkulang ka. So, mas maganda na i-compute mo na lang yung mismong area ng frame, ng roof frame. So, roof area natin, 70 divide by effective area natin, bale 50 yung area ng PE foam, pero naglalagay or ang average na nagagamit sa overlapping pagka sa mga insulation is 4 meters. So, less natin dun sa 50 ng 4 square meter. So, meron tayong 46. Divide lang natin. So, 70 divided by 46, that is 1.52 rolls. Pero walang nagpo-produce ng 0.52, so round up na lang natin into 2 rolls. Then, para sa support naman nito na maglalagay tayo ng wire mesh, ang magiging formula naman natin dito, yung wire mesh pala natin, ang dimension nito is 48 inches by 60 feet. Ito yung madalas na, or ito yung available sa most of the hardware and sa mga roofing companies. 48 inches by 60. Ang formula nito is parehas lang dito. Roof area divided by effective area ng wire mesh. Pero ito, naka English unit, ang kailangan natin is metric unit. So, dito, 70. Ito yung roof area natin. Then, effective area nitong 48 by 60 is nasa 18 meters. Yun yung average na ginagamit. So, 18. Compute natin, 70 divided by 18. That is 3.88 rolls ng wire mesh. Yun yung kailangan natin para ma-support
yung PE foam natin para maiwasan na magsag. Meron tayong 4 rolls. And lastly, kailangan natin ng fastener nitong PE foam and wire mesh. So, ang formula nito, text screw, yung gagamitin natin na size ng text screw is 12 by 25 mm. So, formula is quantity ng PE foam, ito, quantity PE foam times 50. So, yung isang rolyo ng PE foam or other insulation na same dimension is 50 pieces ng text screw na 12 by 25 ang magagamit mo. So, 2 times 50, that is 100 pieces. So, ganun lang, kasimple. Estimate ang A-type roof. So, panel para sa 7 by 5 meters na A-type, yung isang side niya. So, dalawa yan. Ang quantity natin dyan is, ito, times 2 pala to. Ang quantity natin dyan is 10 pieces. Then, yung linear meter natin is 70 mm. And para sa bended accessories, ang kailangan natin, range roll tapos end flashing. Para sa range roll, 3 pieces na standard width 18 at 18 inches. Sa end flashing, 12 pieces na standard width 24 inches para sa fascia board na 10 inches. And para sa hardware, yung ginagamit na size para sa rib type, 12 by 55 times 12 by 55, ang quantity nito is 433 pieces. Then blind rivets na 532 by 1/2, 400 pieces. Silicone sealant, 3 tubes. Ketchup paint, 1 can. Para sa insulation natin, 2 rolls ng PE foam na 1 by 50 meter. Wire mesh, 4 rolls para sa 48 inches by 60 feet. And para sa text screw nila na 12 by 25 is 100 pieces. So, yan lang. I hope may natutunan ka sa video na to because that is my mission, to give you a useful roofing information. So, if you want to support me in that mission, please do subscribe and share sa friends mo na tingin mo kailangan ng information na to. So, until next time, keep hustling!